Maswerte talaga ang isang tao kapag mabait ang kanilang mga naging biyenan. Marami kasi ang nakakaranas ng pang-aapi kapag isang mahirap ang nakatuluyan ng kanilang mga anak. Ikaw, swerte ka ba sa iyong biyenan? O madalas mo ring maranasan na iba ang turing sa'yo kaysa sa ibang mayayamang manugang? Kung ganon kaibigan, tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Mataas ang pangarap ni Aling Rowena para sa kanyang tatlong anak. Bata pa lamang ang magkakapatid ay kung ano-ano ng mga payo ang sinasabi ng matanda tungkol sa buhay. Mga anak, pagbutihin niyo ang inyong pag-aaral para balang araw ay magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Ayaw ko na sa pagdating ng araw ay may magiging mahirap sa inyong tatlo, sabi ni Aling Rowena. Si Carlos at Maribeth ay nasa kolehiyo na. Ang kanyang bunsong anak naman na si Stephanie ay nasa high school pa lamang. Agad nagagalit ang matanda kapag may mababang grado ang isa sa kanyang mga anak. Pinapalo niya ang mga ito para sa susunod ay mas pagbutihin pa nila ang kanilang pag-aaral. Kahit mga dalagat binata na ay nakakaranas pa rin ng pananakit sa kanilang matandang ina. Si Aling Rowena lamang kasi ang nag-aalaga sa kanyang mga anak matapos siyang iwan ng kanyang asawa. Nay, ano po ba talaga ang nangyari sa inyo ni tatay? Bakit po naghiwalay po kayong dalawa? Ang sabi naman po ng mga tao ay wala naman po siyang ibang pamilya. Tanong ni Stephanie. Huwag mo nang itanong ang tungkol sa tatay mo anak. Ang mga taong nang iwan ay dapat hindi na binabalikan. Sagot ng matandang babae. Isang araw ay umuwi ang kapatid ni Aling Rowena galing sa ibang bansa. Kaya napagdesisyonan nila na magkita-kita. Ang gusto ng matanda ay yung hindi siya mapapahiya sa kahit na anong bagay at siya ang makakalamang sa kanyang mga kamag-anak. Ate, kumusta naman ang buhay sa Canada? Mabuti naman at muli tayong nakita. Masayang bati ni Aling Rowena sa kanyang kapatid. Maayos naman at patuloy pa rin sa pagkayod ng pera. May magandang trabaho na rin ang aking panganay na anak dahil tapos na siya sa pag-aaral. Sagot ni Aling Martina. Mabuti naman kung ganun. Pero tanong ko lang, ano ba ang kanyang nakuhang karangalan? Tanong ni Aling Rowena. Sa totoo lang ay hindi siya nakasama sa mga estudyanteng nabigyan ng parangal. Nagtatrabaho kasi siya sa gabi at sa umaga naman ay pumapasok sa eskwelahan. Kaya hindi niya masyadong nabibigyan ng pansin ang kanyang pag-aaral. Paliwanag ni Aling Martina. Nang dahil doon ay taas noong ipinagmalaki ni Aling Rowena ang kanyang panganay na anak. Alam mo ba ate, si Carlos, malapit na siyang makatapos sa pag-aaral. Pero ang sabi ng kanyang mga guro ay siguradong siya na ang magiging summa cum laude sa kanilang eskwelahan. Pagmamalaki ni Aling Rowena. Talaga ba? Mabuti naman kung ganun. Sobrang swerte mo talaga sa iyong mga anak dahil nag-aaral sila ng mabuti. Masayang sagot ni Aling Martina. Maya-maya lamang ay nagsimula ng kasiyahan. Imbitado rin ang kanilang ibang mga kamag-anak. May mga mayayaman at meron ding mga taong mahirap. Pero si Aling Rowena ay binabati lamang ang kanyang mga pamilya na may kaya sa buhay. Ayaw na ayaw talaga nito na makakausap ang mga taong walang pera at wala na siyang balak na ipakilala ang mga ito sa kanyang mga anak. Bakit kasi inimbitahan pa ni ate ang mga pinsan namin na kapuspalad? Hindi tuloy ako makakilos na maayos dahil baka manghingi lang sila ng pera pagkatapos ng aming kasiyahan. Dismayadong sabi ni Aling Rowena sa kanyang sarili. Uy, Rowena, ang tagal na nating hindi nakita. Kumusta ka na ba? Naalala mo pa ba na tayong dalawa ang palaging magkalaro noong tayo ay mga bata pa? Masayang bati ni Aling Corazon. Mahirap lamang ang babaeng ito dahil maagang namayapa ang kanilang mga magulang. Kahit gaano sila kalapit sa isa't isa ng kanyang pinsan noong bata pa sila, ay napili itong hindi pansinin ni Rowena. Corazon, pasensya ka na pero magkikitain pa akong ibang mga kamag-anak. Mamaya na lang tayo mag-usap. Seryosong sabi ni Aling Rowena, sabay dumaretso na ito sa kanyang paglalakad. Wala talagang balak na magsayang ng oras ang matanda sa kanyang mahihirap na mga kamag-anak at ang palagi niyang tingin sa mga ito ay manghihingi lamang ng pera. Marami talaga silang mga kamag-anak na higit na mas mayaman sa kanilang pamilya kaya mas lalong nakaramdam ng inggit si Aling Rowena.
Noong kasama nito ang kanyang mga anak, ay nagbigay ulit ito ng payo sa kanila. Mga anak, Carlos, Maribeth at Stephanie, gusto ko na balang araw ay tayo na ang pinakamayaman sa ating pamilya. Huwag na muna kayong magkaroon ng asawa. Para sa mga susunod na kita-kita ay maipagmamalaki ko na kayo. Payo ni Aling Rowena. Palagi namang sumasang-ayon ang kanyang tatlong mga anak at nang dahil doon ay patuloy nilang pinagbubuti ang kanilang mga pag-aaral. Lumipas sa mga taon ay nakatapos na si Carlos at Stephanie sa kolehiyo. Taas noong ipinagmalaki ni Aling Rowena ang dalawang anak dahil parehong nakakuha ang mga ito ng pinakamataas na karangalan. Ang tatalino talaga ng mga anak ni Rowena. Siguro ang kanyang bunsong anak ay kagaya rin nila. Napakaswerte niya talaga. Bulong ng isang magulang. Oo nga eh, kaya nagkaroon agad ng magandang trabaho ang magkapatid. Si Stephanie na lamang ang hindi pa tapos sa pag-aaral. Pero ang balita ko ay 2 taon na lamang ay matatapos na rin ito sa kolehiyo. Bulong ng isang babae. Narinig naman ni Aling Rowena ang bulungan ng kanyang mga kapitbahay. Talagang sobrang taas ng tingin sa kanila ng ibang mga tao dahil may kaya rin sila sa kanilang buhay. Hindi sila ang klase ng pamilya na kayang apihin dahil mahigpit si Aling Rowena at hindi ito pumapayag na apakan sila ng ibang mga tao. Stephanie, pwede bang sabay na tayong kumain mamaya? Nakangiting tanong ng binatang si Marco. Simula high school pa lamang ay magkaklase na ang dalawa at walang gustong makipagkaibigan dito dahil ang binata lamang ang tanging siyang mahirap sa kanilang eskwelahan. Nakakuha lamang ito ng scholarship kaya nakapag-aral ito sa magandang paaralan. Sige, tutal, wala rin naman akong kasamang kumain. Nakangiting sagot ni Stephanie. Simula noon ay naging magkaibigan ng dalawa. Si Stephanie lamang kasi ang naiiba sa magkakapatid dahil si Carlos at Maribeth ay kagaya rin ni Aling Rowena. Hindi rin gusto ng mga ito ang mga taong mga mahirap. Lumipas ang ilang oras ay dumating na ang tanghalian kaya pumunta na ang dalawa sa labas upang kumain. Stephanie, may gusto lang sana akong itanong sa'yo pero wag mo sanang mamasamain. Nakayokong sabi ni Marco. Nagtataka naman ng dalaga kung ano ang balak sabihin ng binata. Kinakabahan naman ako sa iyo eh. Ano ba ang balak mong itanong sa akin? Tanong ni Stephanie. Alam mo naman na nilalayuan ako ng maraming tao dahil mahirap lamang ako. Hindi ka ba nahihiya na ako ang kasama mo? Baka pagtawanan ka ng ibang mga tao dahil nakikipagkaibigan ka sa isang katulad ko? Malungkot na tanong ni Marco. Nang dahil doon ay bigla na lamang napangiti ang babae dahil ito lang pala ang balak sabihin ng binata sa kanya. At bakit naman ako mahihiya na kasama ka? Nag-aaral ka naman ng mabuti at kaya ka nga nag-aaral dito dahil nakakuha ka ng scholarship nang dahil sa pagiging matalino mo. Nakangiting paliwanag ng dalaga. Mabuti naman kung ganun. Simula kasi nang malaman nila na mahirap lang ako, ay nilayuan na ako ng aking mga kaibigan. Nahihirapan na ako dahil wala naman akong ginagawang masama. Iniiwasan lang nila ako nang dahil sa wala akong pera. Malungkot na sabi ni Marco. Hayaan mo lang sila. Hindi naman sila makakatulong sa pag-aaral mo. Pwede naman tayong maging magkaibigan. Hindi naman ako ang klase ng tao na tumitingin kung ano bang klase ng buhay ang meron sila. Nakangiting sagot ni Stephanie. Sa pang-araw-araw ay palaging magkasama ang dalawa. Dito nagsimulang sumaya ang buhay ng dalaga dahil isinasama siya ng binata tuwing uwian upang kumain ng kung ano-anong pagkain sa tabing kalsada. Ngayon lang ako nakakain ng bagay na to. Hindi kasi kami pinapayagan ni nanay na kumain sa tabi-tabi dahil marurumi daw ang mga pagkain na to. Paliwanag ni Stephanie sa kanyang kaibigan. Hindi totoo yun ha. Tingnan mo nga ako, simula bata pa lamang ako ay kumakain na ako ng kwek-kwek. Pero malakas pa rin ang aking katawan. Natatawang sagot ni Marco. Simula nang maging magkaibigan si Stephanie at ang binata ay nararanasan na niya ang mga bagay na hindi niya nararanasan dati. Nagbago ang pananaw ni Stephanie at dito niya nalaman na hindi pala pera ang nagpapasaya sa isang tao, kundi ang taong nakapaligid sa iyo. Kung minsan ay isinasama siya ni Marco sa kanilang bahay
at masaya siyang sinasalubong ng mga batang naglalaro sa kalsada. Ate Stephanie, mamaya ay pupuntahan ka po namin dahil may ibibigay ko po kami sa inyo. Masayang sabi ng isang batang babae kasama ang iba pang mga bata. Sige, aasahan ko yan ha. Pero saglit lang dahil kailangan na naming pumunta sa bahay ng Kuya Marco nyo. Bibisita lang kami sa kanyang mga magulang. Nakangiting sagot ni Stephanie. Lumipas ang ilang minuto ay muling nakita ng dalaga ang mga bata at may daladala ang mga ito na iba't ibang klaseng bulaklak. Wow! Ang ganda naman ito. Maraming salamat talaga ha. Masayang sabi ni Stephanie. Salamat din po ate. Tuwing pupunta po kayo dito ay palagi po kaming mamimitas ng mga bulaklak para po ibigay sa inyo. Masayang sagot ang mga bata. Ibang buhay ang naranasan ni Stephanie sa lugar na ito. Hindi katulad sa kanilang bahay na puro pag-aaral na lamang ang kanyang inaatupag. Sobrang saya po dito, Aling Delilah. Kahit simpleng buhay lamang ay marami kang mga kaibigan. Nakangiting sabi ni Stephanie. Oo naman iha. Simple lang talaga ang buhay dito pero maraming mga bagay ang makakapagbigay sa iyo ng kasiyahan. Magagalang ang bata at kahit sa simpleng mga paraan lang ay agad kanilang mapapasaya. Sagot ni Aling Delilah. Sa paglipas ng mga buwan ay pasikretong bumibisita si Stephanie sa bahay ng kanyang kaibigan na si Marco. Hindi alam ni Aling Rowena na nakikipagkaibigan na ang kanyang anak sa isang taong mahirap. Kahit magkaibigan si Marco at Stephanie, ay sila ring dalawa ang palaging magkalaban sa kanilang klase. Silang dalawa ang pinagpipilian kung sino ba sa kanila ang magiging summa cum laude. Stephanie, kung ikaw man ang makakuha ng pinakamataas na karangalan, ay magiging masaya ako para sa iyo. Nakangiting sabi ni Marco. Ngunit nakita ng lalaki na nakayuko ang babae na para bang hindi nito narinig ang kanyang mga sinabi. Nang dahil doon ay kinausap ni Marco ang kanyang kaibigan. Bakit naman parang malungkot ka ata? Nagtatakang tanong ng binata. Kasi naman, higit na mas mataas ang mga grado mo kaysa sa akin. Noong graduate ang aking ate at kuya sa kolehiyo, ay sila ang summa cum laude sa kanilang mga paaralan. Mananagot ako sa aking ina kung sakaling hindi kita malampasan. Paliwanag ni Stephanie. Nang dahil doon ay ipinagpatuloy na lamang nila ang kanilang pag-aaral. Lumipas pa ang mga buwan ay ipinakita na ang kanilang mga grado. Takang-taka si Stephanie dahil mas naunahan niya si Marco. Bakit naman sobrang baba ng grado mo? Huwag mo sabihin sa akin na sinadya mo ito para hindi malismaya sa akin ang nanay ko. Tanong ng dalaga. Parang ganun na nga. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi naman mahalaga sa akin ang bagay na yan. Mas mahalaga ka pa rin sa akin dahil ikaw lang ang nag-iisa kong kaibigan. Nakangiting sagot ni Marco. Agad tumulo ang luha ng dalaga at niyakap nito ang binata. Sobrang buting tao talaga ni Marco dahil sinadya nitong hindi pagbutihin ang kanyang pag-aaral para sa kanyang kaibigan. Sa oras din na ito ay pinagtapat ng binata ang kanyang nararamdaman at nagulat naman si Marco dahil gusto na rin pala siya ni Stephanie. Nagkaroon ng relasyon ng dalawa at ang dating pagkakaibigan ay napalitan ng isang tapat na pagmamahalan. Marco, hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Pero 1 linggo na lamang ay makakatapos na tayo. Malungkot na sabi ni Stephanie. Talagang sinulit nila ang mga natitirang araw. Isang araw ay umuwi sila sa bahay ni Marco pero wala ang kanyang mga kapatid at magulang. Dito natukso ang dalawa na gawin ng isang bagay na hindi pa dapat ginagawa ng mga taong hindi pa kasal. Nagpalitan sila ng pagmamahal at pagkatapos noon ay nangako sila sa isa't isa na hindi na sila maghihiwalay. Lumipas ang 1 linggo ay natapos na ang graduation at magkakaroon na sila ng sariling mga landas upang tuparin ang kanilang mga pangarap. Pasikreto pa rin sila nakikita, ngunit isang araw ay may nakapagbalita nito kay Aling Rowena. Stephanie, totoo ba ang nabalitaan ko na mayroon kang nobyo? Ang sabi ko naman sa'yo ay unahin mo ang pagpapayaman dahil ayaw na ayaw ko na tayo ay malalamangan, sabi ni Aling Rowena. Dito ay inamin ni Stephanie ang lahat ng kanyang sekreto. Opo, Nay, mayroon po ako nobyo.
At sa totoo lang po, ay nagdadalang tao po ako. Nakayokong sagot ni Stephanie. Hindi maipinta ang muka ni Aling Rowena nang marinig ang sagot ng kanyang anak. Galit na galit itong ngunit wala siyang nagawa kundi ang maghanda para sa kasal ng dalawa. Mas nagalit pa ang matanda nang malaman nito na mahirap lamang si Marco. Pagkatapos ng kasal, ay bahala ka na sa anak ko. Tutal, pera lang naman ang habol mo sa kanya. Ano bang pinakain mo kay Stephanie? At bakit nagustuhan ka niya? Galit na sabi ni Aling Rowena. Mawalang galang na po, pero mahal ko po ang inyong anak. Patawarin niyo po ako sa aking pagkakamali na may nangyari sa aming dalawa. Pero ipinapangako ko po na magsisikap ako para sa aking magiging pamilya. Malungkot na sagot ni Marco. Magsisikap? Narinig ko na yan. Pagkatapos ng kasal ay umalis na kayong dalawa. At ikaw, Stephanie, huwag mo na akong tawaging nanay dahil wala akong anak na isang mahirap. Galit na sabi ni Aling Rowena. Pagkatapos ng kasal ay nagpakalayo-layo na ang dalawa. Namuhay sila sa kanilang sarili at tanging si Marco lamang ang nagtatrabaho dahil gusto nito na magpahinga na lamang ang kanyang asawa. Hayaan mo isang araw ay mapapatunayan ko rin sa nanay mo na karapat-dapat ako para sa iyo. Seryosong sabi ng lalaki. Lumipas sa mga taon ay nakapanganak na si Stephanie at si Marco naman ay nakaipon na ng pera. Naging kaibigan ni Marco ang isang matandang lalaki na kung saan ay mataas ang posisyon sa isang kumpanya. Ito ang nagturo sa kanya kung paano magpatakbo ng isang negosyo. Sir, nakakahiyaman po pero aalis na po ako sa trabaho. Gagawin ko na po kasi ang aking pinaplanong negosyo para masamahan ko na rin po ang aking anak at asawa. Maraming salamat po sa inyong mga payo. Magalang na sabi ni Marco. Sige, wala namang problema. Tumawag ka lang sa akin kapag kailangan mo ng tulong. Napakabuti mong bata, kaya aasahan ko na magtatagumpay ka. Nakangiting sagot ni Mr. Alfonso. Mahirap man sa una ngunit ipinagpatuloy ni Marco ang kanyang ginagawa. Naging maunlad ang isang pamilya nang dahil sa kanyang sipag at tiyaga. Lumipas pa ang mga taon ay talagang naging maunlad si Marco at nakapagpatayo na ito ng kung ano-anong mga negosyo. May sarili itong mga restaurant at mga patahian ng damit na talagang nakakapagbigay sa kanila ng ginhawa sa buhay. Hindi pa doon nagtatapos ang lahat dahil nakapagpatayo na siya ng isang malaking bahay at nakabili na rin ito ng isang magarang sasakyan. Isang araw ay tinawagan si Stephanie ng kanyang panganay na kapatid. Stephanie, nasaan ka na ba? Ang tagal na naming walang balita sa'yo. Kinuha namin ang numero mo sa mga magulang ni Marco. Umuwi ka na dito dahil sa isang linggo ay magkakaroon ulit tayo ng family reunion. Sabi ni Carlos sa telepono. Sige, tutal, miss ko na rin naman kayo. Pupunta na lamang kami diyan sa mismong araw ng reunion. Sagot ni Stephanie. Lumipas ang isang linggo ay napagdesisyon na nilang umuwi sa sarili nilang bayan at ipinarada nila sa labas ang kanilang magarang sasakyan. Doon ay muli nilang nakita si Aling Rowena na inaakalang mahirap pa rin sila. Nay, mano po at ito po ang inyong apo. Kinakabang sabi ni Marco. Tinabing ni Aling Rowena ang mga kamay ng kanyang manugang. Huwag mo nga akong matawag-tawag na nanay, hindi kita anak, at kinalimutan ko na kayo ni Stephanie. Taas noong sagot ni Aling Rowena. Ang akala talaga ng matanda ay mahirap pa rin sila, kaya noong mga oras na yun ay hindi man lang sila pinapansin ng matanda. Habang nagkakasiyahan ay biglang tumawag si Mr. Alfonso sa kanya. Sinabi nito na may ipapakilala daw itong tao sa kanya na mas magbibigay sa kanya ng yaman kung sakaling makipag-partner siya dito. Sige, kami na ang pupunta sa'yo para magkausap kayong dalawa. Ikaw ang nirekomenda ko sa kanya dahil kilala na kita. Dagdag ni Mr. Alfonso. Lumipas ang ilang oras ay nakita sila. Sinamahan ni Stephanie ang kanyang asawa at gulat na gulat ito sa kanyang nakita. Tay, ano pong ginagawa niyo dito? Baka po magalit sa inyo si nanay. Umiiyak na sabi ni Stephanie. Agad nitong niyakap ang kanyang ama
dahil matagal na silang hindi nakikita. Hindi na lamang nakapagsalita si Mr. Alfonso at hindi talaga nito akalain na manugang niya pala si Marco. Sa mga sandaling ito ay hindi sadyang nakita ni Rowena ang kanyang dating nobyo. Alfonso? Anong ginagawa mo dito? Hindi ka naman imbitado sa family reunion na ito. Galit na sabi ni Aling Rowena. Ipinaliwanag ng matandang lalaki ang lahat at talagang gulat na gulat din ang matandang babae. Sinabi nito na maganda na ang buhay ng kanilang anak at si Marco ay marami ng mga negosyo. Hindi ko rin naman akalain na si Marco pala ay ang aking manugang. Sobrang busy ko sa trabaho kaya hindi ko rin naman naitanong sa kanya kung ano bang pangalan ng kanyang asawa. Paliwanag ni Mr. Alfonso. Saglit ay kinausap ng lalaki si Stephanie at ang asawa nito. Naghiwalay kami ng nanay mo dahil pilit kaming pinaghiwalay ng mga lola mo. Isa lang kasi ako mahirap at wala akong nagawa nang iwanan ako ni Rowena. Sinunod niya ang payo ng kanyang mga magulang at pinaniwalaan niya na hindi ako magiging isang mayaman. Malungkot na kwento ni Mr. Alfonso. Gulat na gulat si Aling Rowena nang malaman ito na naging maayos ang buhay ng kanyang dating nobyo. Nagulat din ito nang malaman niya na mas maganda pa pala ang buhay ni Stephanie kaysa sa kanyang dalawa pang anak. Sinabi ni Stephanie kay Aling Rowena na ang resort na ito ay pagmamay-ari nila ni Marco. Sinabi niya sa kanyang kuya Carlos na dito na nila ganapin ang kanilang family reunion. Higit sa lahat ay sila rin ang gumastos sa lahat ng pagkain dahil ang lahat ng ito ay ipinadala nila mula sa kanilang sariling restaurant. Sa madaling salita ay sila ang gumastos ng lahat. Humingi naman ng pasensya si Mr. Alfonso sa kaibigan niyang negosyante, ngunit sinabi nito na wala namang problema. Aalis na daw ito at mag-usap na lamang daw sila sa susunod kapag naging maayos na ang lahat. Hindi makapaniwala si Aling Rowena sa mga revelasyon na kanyang nalaman. Para bang bigla siyang nanliit sa kanyang kinatatayuan at gustong humingi ng kapatawaran sa kanyang anak, kay Marco, pati na rin kay Alfonso na kanyang dating nobyo. Ang kanyang mga taong kinalimutan ay sila na ngayong mga taong higit na mas mayayaman. Maya-maya lamang ay sabay dumating si Carlos at Maribeth dahil katatapos lang nila sa kanilang mga trabaho. Nakita nila si Mr. Alfonso at dito nila simulang nalaman ang tunay na istorya ng kanilang pamilya. Nagulat sila nang biglang magsalita si Aling Rowena. Patawarin niyo ako sa aking mga nagawa. Naging makasarili ako at sinundan ko ang yapak ng inyong lola. Hindi ako nagtiwala sa inyo na kaya niyong gumanda ang buhay. Patawarin niyo ako dahil ako ang nagkamali sa lahat ng ito. Umiiyak na sabi ng matandang babae. Nalaman ni Aling Rowena na parang siya rin si Stephanie noong dalaga pa siya. Pilit silang pinaghiwalay ni Alfonso dahil mahirap lamang ang kanyang nobyo. Ngunit iba si Stephanie dahil pinili nito ang mahirap na buhay at ipinaglaban nito ang kanyang pagmamahal. Marco, Stephanie, patawarin niyo ako. Ang gusto ko lang naman ay ang magkaroon ng magandang kinabukasan ng aking anak. Pero hindi ko nagawang ibigay ang tiwala ko sa inyong dalawa. At ganun din sa iyo, Alfonso. Patawarin mo ako sa aking mga nakaraan at sa aking nagawa. Umiiyak na sabi ni Aling Rowena. Nang malaman nila ang nakaraan ng kanilang ina, ay pinatawad nila ito. Hindi po kami isang Diyos upang kayo ay husgahan. Ngayon ay alam na rin po namin ang inyong karanasan. Pinapatawad na namin po kayo at sana ay muli pong mabuo ang pamilyang ito. Yung masaya at hindi pinoproblema po ang pera. Sagot ni Stephanie. Simula noon ay ito na ata ang pinakamasayang family reunion. Muling nabuo ang isang pamilya at nagkabalikan si Mr. Alfonso at Aling Rowena. Pagkatapos ng pakikipag-usap ni Marco sa lalaki ay nagkasundo ang dalawa. Mas lalong umunlad ang kanilang buhay at nagkaroon na rin ng asawa si Maribeth at Carlos. Nagkamali ngunit napiling magbago ng matandang babae. Simula noon ay nagkasundo na rin ang kanilang mga magulang. Muli silang ipinakasal at si Aling Rowena ang nag-asikaso ng lahat. Rowena, may plano talaga ang Diyos sa atin. Ito tayo ngayon at muling magkasama.
Nakangiting sabi ni Alfonso. Tama ka, Alfonso. Patawarin mo ako sa aking nagawa. Pero ngayon ay handa na akong ayusin ang ating pamilya. Nakangiting sagot ni Rowena. Lumipas sa mga taon ay nagkaroon ulit sila ng family reunion. Buo na silang pamilya na dumalo dito at sa tulong ng Diyos ay muli silang naging masaya. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.